Magandang gabi, Pilipinas! Ako si Alex Tinsay. Ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Sa pinakahuling datos ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG, naitala lamang noong Enero ang halos 25% humigit kumulang na 1,500 kaso ng cybercrime o mga krimen sa internet. Bagaman ito ay magandang balita, hindi maitatatwa na patuloy pa rin ang pagtaas ng mga krimen sa internet na patuloy naman na nagiging hamon sa ating mga otoridad. Dahil ang mga gawain sa internet ay parte na ng ating pang-araw-araw na buhay, ito ay naging kasangkapan ng mga taong may masasamang layunin upang manlinlang ng iba. Ano nga ba ang hakbang na dapat nating gawin upang hindi tayo maging biktima ng mga scam at iba pang mga krimen sa internet? Tatalakayin natin ang mga isyong ito, pati na rin ang iba pang usapin na may kaugnayan sa internet crime dito sa Diyos at Bayan ngayong gabi. Tutok lang po kayo, magbabalik ang Diyos at Bayan. Ang kailangan lang naman po ay talagang maging consensus si Juan de la Cruz in dealing online. Very important yung awareness. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan. Pag-usapan po natin ano-ano nga ba ang mga uri ng cybercrime o krimen sa internet na naglipa na sa kasalukuyan at paano natin ito masusugpo. Makakasama natin ngayon ang OIC Director of Office of Cybercrime ng Department of Justice, si Attorney Angela Marie de Gracia Cruz. At mamaya naman po ay makakausap natin via phone patch Chief ng Regional Anti-Crime Unit ng Philippine National Police, si Colonel J. Guillermo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Angela Cruz. Magandang gabi po, Sir Alex Tinsay. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong programa. Well, una sa lahat ay gusto po nating malaman kung ano po yung parameters o yung job description ng inyo pong office. Kayo po ay director ng Office of Cybercrime ng DOJ. Opo. So ako po ay ang designated OIC Director ng Department of Justice Office of Cybercrime. Ito po ay isang opisina na ginawa because of the cybercrime law in the Philippines, which is the Cybercrime Prevention Act of 2012. At ang aming opisina po ay ang designated central authority in all matters relating to international cooperation and extradition with regard to cybercrime and cyber-related cases. So kung meron po tayong mga cases na handled ng ating mga kapulisan o kaya naman ng NBI at kailangan natin mag-facilitate ng international cooperation sa ating mga foreign counterparts, considering na cybercrime ay transborder, nandito po kami para tumulong. Lalong-lalo na po siguro yung mga ano dyan, yung international drug trafficking syndicates, dahil Yes. Sa iba't ibang mga bansa po nangyayari yan. Anyway, alam ko very challenging po yung position ninyo. Gusto po naming malaman, ano po ba ang dapat malaman ng isang or Juan de la Cruz, the ordinary citizen, lalong-lalo na pagdating sa cybercrime? Kasi simple lang naman, pag sinabing internet, scam, at tapos yung mga binibiktima sa mga video, hindi po ba? Yun nga po, no? Dahil cybercrime siya, wala po siyang borders, marami po yung nare-reach, lalo na noong pandemic kasi nagkaroon tayo ng shift from offline
'di ba? Naging online tayo lahat. We do our daily dealings sa ating computers using the internet, kahit na ultimo grocery sometimes, minsan banking transactions. So, ang kailangan lang naman po ay talagang maging consensus si Juan de la Cruz in dealing online. Kumbaga, kung ano po yung mga rules na sinusunod natin offline, like yung huwag kang makipag-usap sa hindi mo kakilala, 'di ba? Yung huwag kang magtiwala agad kung meron kang gustong bilhin or meron kang gustong bayaran, do research, 'di ba, about a certain seller, a certain product before you give in, 'di ba? Tapos maging ano lang, very very important yung pag-iisip bago gawin ang isang bagay, and it's also applicable sa ating online dealings, no? So yun lang po, be consensus, wag mag-fall sa mga clickbaits, 'di ba? Yung clickbaits po yung tinatawag, yung in-urge ka, yung you're being enticed to click a certain link kasi parang may isang headline or merong isang interesting matter about it, that not knowing na kapag kinlik mo pala yun, makakapag-download na yun ng virus or malware sa iyong computer, or makakakuha na yun ng information online from you. So, kailangan talaga maging consensus po sa ating dealings. Maging maingat at maging mapagmatyag. Salamat po, Attorney, sa mga binigay niyo sa amin ng mga red lights, no, para maiwasan natin na maging biktima. But what we are concerned right now is that more people who are into this, they are becoming more sophisticated in the cyber attacks, especially hacking even the website of the government. Hindi po ba? Ayon po sa aming researcher, isa po sa nangyari na naapektuhan ang ahensya yung PhilHealth, at sobrang naapektuhan ang mga pasyente na umaasa sa PhilHealth, at marami pa pong iba. So paano po ba ang ginagawa ng gobyerno, at paano natin kagad dito mare-report para yung mga katulad nito, yung mga online scams, identity theft na napakadalas, ano? Even cyberbullying and child exploitation. So ganito po yan, sir, no? Yung una, yung nabanggit nyo po na parang hacking sa government websites. No, meron po tayong mga cyber security plans through the leadership of the Department of Information and Communications Technology para maging secure po ang ating mga websites, no, government man or hindi. So may mga meron po tayong technologies na ginagamit, mga firewalls, ganyan, para to avoid hacking or yung illegal access incidents. Isang way din naman po kung para ma-hack yung isang computer or isang account ay through social engineering. So I'm sure po, pag tinignan nyo yung mga emails nyo or at least text messages, may mga natatanggap kayo na parang phishing emails or phishing text saying na, kailangan mong i-click ito kasi kapag hindi mo pinlik ito, malalag out ka from your account or ma-freeze ang yung bank account if you don't click this or if you don't update your information using this link. No, kapag kinlik mo pala yon not knowingly, magkakaroon sila ng access sa iyong account or sa isang particular website. So yun po yung mga ways. So what do we do in the government to address this? No, una nga po, we have this we support the implementation of the National Cybersecurity Plan by the DICT kasi nga nagpo-provide sila doon ng mga standards ng mga what are the appropriate measures on how you can keep your systems or computers or digital devices secure. So meron po tayo niyan. On the part of the criminal justice naman po, sa DOJ and sa mga law enforcement authorities, hindi po kami nagsasawang raise ng awareness sa ating mga kababayan on how they can protect themselves from these cyber attacks or cyber incidents. So nag-i-issue po kami ng mga advisories, no, using our different channels. Merong sa aming Facebook account, merong sa aming
official website na ito yung mga latest threats and trends, ito yung gagawin mo para hindi ka mabiktima. Pwede rin naman pong ang isa rin naming ginagawa ay we work with the law enforcers and we capacitate them. We build their capacities to detect, identify, and address or investigate cybercrime offenses. Medyo technical po kasi talaga dahil cybercrime siya eh. So we're talking about computer data, we're talking about technology, unlike the conventional crimes na pag sinabi mong murder, o ito, may tao ka na agad, suspect in mind. In cybercrimes, you're talking about computers. And an additional layer of the need to identify the person behind the computer, 'di ba? So may additional layer siya of anonymity. So kailangan natin build ang capacity ng law enforcers as to addressing cybercrime incidents and cybercrime attacks. So, ang mangyayari po, just in case merong magkaroon ng problem or maging biktima ng cybercrime, then they are encouraged to report this to the law enforcement authorities such as the NBI Cybercrime Division and the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. They can also proceed to our office, yung Office of Cybercrime sa DOJ, and we'll be happy to provide them with legal advice, or kung gusto lang naman nila is ma-recover ang mga accounts online or may pa-takedown or something like that, we can extend technical assistance din naman po. Lalong-lalo na po sa mga identity theft. Paano po bang gagawin dyan para gusto nga lang mga maibalik eh? Pagpunta nila sa inyo, ano po ba ang mga dapat nilang dalhin o dapat anong mga steps to take? Yung identity theft po kasi because of the advent of technology, napakadaling gawin. Gamitin lang yung pangalan mo, gamitin lang yung picture mo, 'di ba? Pwede nang gumawa ng account na as if sa'yo, but hindi naman. Mga ganong instances po, kailangan po yun, pwede po yun ipa-take down. Just let us know na ikaw talaga yung tao at hindi talaga sa'yo yung account na yun. Kailangan lang po pumunta sa aming opisina or kahit sa NBI or sa PNP. Tapos ikwento lang po, isalaysay kung kailan nangyari. Kailangan po yung mga important details, yung URL po kung tinatawag, yun ang unique address ng isang account online. So, kailangan po yun. Yun po yung ibibigay sa amin. At syempre po, usually po, nagre-request kami ng email address kung saan isi-send namin yung retrieval or takedown procedure. Kung ano ba ang next step na gagawin nung nabiktima or nung nag-report. Okay, maraming salamat po sa inyong mga sa tip ninyo. No? At the same time, ay gusto natin pong bagitin sa ating mga manonood na nasa telepono naman po ngayon si Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang gabi po sa inyo, Colonel Guillermo. Opo, magandang gabi po. Thank you for your time, Colonel. Nais po nating una sa lahat, congratulate kayo at sabihin good job ang PNP ACG dahil po sa nabalitaan po namin na sa inyo pong mga efforts ay bumaba ang mga kaso ng cybercrime sa panimula ng taong 2024 from 1,973 cases in 2023 naging 1,458 na lamang o 24.72%. Yan, congratulations po. Opo, tama po 'yun. Pero ang isa sa mga dahilan kung bakit po bumaba dahil yung sa SIM registration po. Nang nakita po natin 'yan noong July of 2023, dahil yung effectivity niya hanggang pababa po yan mga December hanggang January. Talagang yung pagbaba po niya talagang nasa downtrend na po siya. Yung paggamit ng krimen, gamit po ang SIM card. Yung pala isa sa susi, no? Kasama na rin po ba dito sa datos na nakuha namin mula sa inyo yung galing sa mga sumbong report ng mga taong bayan o kasi marami pa yung mga underreported, so this means could probably go more higher ito pong statistics. Opo, tama po yun. Kasi yung kumbaga, ang naitatala lang po sa aming report
ay yung kung sino lang po yung nagsabi na naging biktima sila gamit sa online. Kaya kung yung mapapansin po ninyo, ang lagi kong ako pong tatanungin nyo ay marami pa po tayong hindi natatanggap ng mga complaints dahil siyempre hindi po alam siguro ng ating mga ibang mga kababayan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar, kung anong klaseng krimen yung nagawa sa kanila. Ayun po ang isa sa mga tinitignan po natin. Dahil po kayo isang kapulisan, siyempre isa sa mga you're watching out for yung mga modus operandi, no, ng mga nangi-scam, ano. At alam naman natin na kung gagamitin talaga yung pag-iingat ay maiiwasan ito. Pero ganun pa man, Colonel, marami pa rin pong mga kababayan natin na nagiging biktima kahit na medyo alam na nila. Ano po bang dapat nating gawin? Tama po yun, sir. Ang gusto ko lang ipaalam sa mga nakikinig po at lagi po natin tatandaan ang online crime o ang cybercrime. Ang punot dulo po nito ay kung paano makakuha ng information at yung information na yon ay pwedeng ipalit sa pamamagitan ng pera. So pag ang dulo po ng cybercrime ay paano kanya gugulangan para makakuha siya ng pera laban dun sa biktima. Dahil ang information, pwede pong palitan yan, pwedeng ibenta, pwedeng palitan ng pera, pwedeng ipandakot niya sa'yo para mabibigyan mo siya ng pera. Kasi alam naman po talaga nila na mahihirapan kang makikilala ang isang taong gumagawa ng krimen sa online. Dahil lagi po nilang iisipin ng mga yan, hindi mo naman alam kung nasa lupalop ako ng mundo, nasa lupalop ako ng Pilipinas. Baka nasa resort lang ako, nasa isla, basta may connection ng internet, pwede pong gumawa ng krimen. Ang paalala lamang po namin sa katulad po sa PNP ay yung mga naging biktima ay hindi po sana silang mahiyang magsabi na naging biktima po sila. Sa inyo pong pagtutulungan, meron na po ba tayong mga nahuli o mas importante yung nasampahan ng kaso at bigyan nyo nga po kami ng idea kung paano magpo-progress kapag nakasuhan. Lalo-lalo na po yung mga naging biktima naman ng yung cyberbullying, no? Sama na rin natin, Colonel. Opo, ang basta po na ang napatunayan natin na itong tao na to at siya po talaga ang gumawa, talagang masasampahan po yan. Ang pinakamataas po na complaint natin ay itong mga online scam At saka yung kasunod po nito, ito yung mga pag-access or illegal access ng ating mga account, mga Facebook account, or ang ating mga bank accounts. Yan po yung mga pangalawa. At ang dumarami po ngayon, ito yung extortion or sex extortion in exchange dun sa nude photos, nude videos, yung mga may mga sensitive information, and po yung mga tumataas po ngayon dahil kung napapansin nyo po, napakarami po naming hinuhuli, halos linggo-linggo, isa, dalawa po ang nahuhuli ng PNP-ACG po dyan. Kaya medyo matagal ang paghanap po ng ebidensya ng PNP, pero pag nahanap po natin yan at nakumpleto po yan, ay talagang sinasampa po natin agad yan sa prosecutor's office. At katulong nga po natin dito yung OOC, pati po yung task force ng DOJ na meron po silang, kumbaga, meron na pong direct na coordination ng PNP at saka ng DOJ sa pag-imbestiga ng mga kaso dahil may utos po siyang SOJ at pagmamagitan po ng department order na yung DC-20 na nakikipagtulungan po ang DOJ at ang PNP at lahat po ng law enforcement. Pati na po yung CICC, lahat na po ay natutulungan. At ating mga kababayan, kailangan din po makipagtulungan dahil sabi ko nga po, pag hindi po natin na-impormahan ng ating mga kababayan, sa pamagitan po ng ganito ay ito po ay dagdag. Pero yung sinabi ko nga po kanina, naikwento natin sa ating mga kababayan na maraming krimen na nangyayari sa online na hindi po natin nakakita dahil sa pamamagitan lang po ng text, sa pamamagitan ng link, sa pamamagitan po ng picture, pinindot mo po yan, sa pamamagitan ng advertisement, pwede po niyang nakawin o ano mang pwede niyang gawin sa ating mga gadget. Okay. Balikan natin si Attorney Angela Cruz ng DOJ Office of Cybercrime. Attorney, may ngipin nga ba ang batas, Public Act 10175? Gaano ba ito ka-epektibo sa ngayon? May mga pangangailangan ba para ito'y lalong mapalakas, maamiendahan o ma-revise, or okay na po yan, depende na lamang sa enforcement?
definitely po, no, may ngipin ang batas. Yung 10175, yung Cybercrime Prevention Act, yun ang ating comprehensive law on cybercrime. No, ito po ay patterned after an international convention, meaning patterned siya after an international standard on cybercrime laws, no, which is the Budapest Convention on Cybercrime. So dun po sa mismong batas na yon, meron po tayong tatlong parte. Yung una, yung nagpo-prohibit or yung mga nagsasabi na ito ang mga criminal acts considered as cybercrime. Pangalawa, meron po tayong mga procedural tools, no? Ito po yung mga kailangan ng ating law enforcers kung saan makukuha nila yung mga pieces of evidence na kailangan nila to prove cybercrime offenses. At pangatlo, meron din po tayong, dun sa batas na yon, merong mechanisms for international cooperation dahil nga we acknowledge na ang cybercrime and cyber-related cases are trans-border in nature. So hindi porkit nasa Pilipinas po tayo, lahat ng ebidensya ay nasa Pilipinas lang. So kailangan po talaga nating makipag tulungan sa ating mga foreign counterparts sa pag-collect ng mga electronic evidence na wala dito sa Pilipinas. So doon naman po sa kung kailangan tong i-improve, no? Sa tingin po namin kailangan po tong i-improve. Kailangan palakasin yung magiging kapangyarihan po ng mga law enforcers to address cybercrimes and how to obtain electronic evidence. At magagawa lang po yan kung madadagdagan yung procedural tools nila under sa ating batas. At isa rin pong nagiging maaaring maging sagot sa pag-improve ay ang pag-improve din po ng enforcement, no? Kailangan din po maging maayos ang pag-implement ng ating batas, maging capacitated ang ating law enforcers, at syempre kailangan makuha din natin yung commitment ng ating service providers or yung mga social media platforms, internet service providers sa kanilang commitment sa atin para yung mga ebidensya na kailangan ng mga ating kapulisan, ng ating mga investigador ay mabibigay sa atin para po magkaroon ng magandang investigation and prosecution of these types of cases. Well, sabi ng mga experts, yung internet technology is very complex and complicated to the point na halos araw-araw ay parang nagbabago, parang upgraded o parang one step ahead yung mga criminals dito, no? Tayo naman po, kami sa publiko, sa media, ay gusto rin po naming malaman mula sa inyo dahil kayo po yung mga eksperto, kayo mga otoridad. Do you think we have the cybersecurity infrastructure in place na masasabi nating yung mga computers ninyo, technology ninyo ay yung bang up to par doon sa mga pwedeng gawin pa ng mga geniuses dyan? Kasi alam naman natin, Pilipino yung sumikat dyan yung sa love virus, year ano ba yun? 2000, yung CIA, FBI, hindi po ba? Nabalitaan ko po yun dahil ako sa news eh. So, yan po ang mga challenges na kinakaharap natin. Can you inform us regarding our cybersecurity infrastructure? Apo, I think meron naman po tayo, no? Pasensya na, but yung cybersecurity infrastructure is something that the DICT as the policymaker on these matters would have more competence to talk about it. But considering that we've been working with them with regard to the finalization po ng National Cybersecurity Plan 2024 to 2028, and which was approved by the President already, meron naman po tayong mga nakalatag na plans and programs for the improvement of cybersecurity infrastructure of the whole government, including na po dito yung mga nasa private sector. So hindi lang po siya whole government approach, but it's a whole of a nation approach. So lahat po ng mga standards, policies, and technology requirements for an institution to be cyber secure, makikita din po natin doon. And meron naman po talagang mga pinapalatag na mga
policies regarding that one. Yung talaga nakaka-apekto sa lipunan natin, sa ekonomiya natin, yung yung tungkol sa mga bangko, yung biglang nawawala yung kanilang mga, parang may nag-withdraw, nawawala yung kanilang mga savings. Meron po ba tayong mga dumadami po ba yung mga ganyang instances, o meron kayong pakikipagtulungan na sa mga bangko o sa central bank for that matter? Yes, sa totoo nga po, no, katulad po na sinabi ni Colonel J kanina, na number 1 po talaga sa listahan ng mga reported cybercrime cases ay online fraud. No, kapag sinabi pong online fraud, definitely may kaakibat po ito na financial loss kasi na-defraud ka nga, parang na-estafa ka, no? So, ang ginagawa po ng gobyerno ay nakikipag-cooperate and we work together with the banking sector para po maibisan yung mga ganitong pagkakataon na merong mga na victimize ng financial cybercrime. So for instance po, si Department of Justice, meron kaming memorandum of agreement with the Association of the Philippines, so that meron kaming information sharing, meron kaming mga capacity building on the part of the prosecutors para mas maging maalam sila sa pag-prosecute ng mga ganitong offenses, at saka sa law enforcers para mas maging ma-equip sila in investigating these types of offenses. So meron po talagang partnership with the banking sector. Okay, since internet is synonymous to borderless, ika nga, walang limit, no? May mga cybercrime na hindi ginagawa sa ating bansa, including yung mga drug trafficking, child trafficking, parang sex trafficking. Ano po ba ang ginagawa ng mga otoridad natin para magkaroon ng collaboration at pakikipag-ugnay na rin sa mga otoridad ng iba't ibang gobyerno para masawata ito? So we're talking here of international partnerships or cooperation. Yes, sir. So as mentioned nga po kanina, no, ang kinagandahan ng comprehensive law on cybercrime natin, it has mechanisms for international cooperation. So ibig sabihin, because of our law, we are authorized po to work with our foreign counterparts just in case yung specific matters that need to be addressed dito sa Pilipinas ay may connection sa kanilang bansa. So for example, hindi naman po bagong information na almost all or at least majority of the online fraud committed against Filipinos are committed through social media platforms, 'di ba? So for example, ang Facebook hindi naman po siya nasa Pilipinas. So ang nasa US po siya. So yung evidence na kailangan po natin to prove certain elements of the case of online fraud ay maibibigay lamang ng USA, because USA is the parang place of organization ni Facebook. So because of international cooperation, we are empowered to cooperate with our counterparts, meaning US DOJ, to gather information from these social media platforms. At isa pa rin po, meron po tayong mga warrants sa Pilipinas, no? Ang tawag po dito ay cybercrime warrants na pwede nating i-serve against dito sa ating mga social media platforms or any other service provider na wala dito sa Pilipinas, and they are bound to disclose relevant information subject of the investigation para po matulungan tayo na investigahan at i-prosecute ang mga cybercrime offenses dito sa atin. Attorney Cruz, ano ang sa palagay ninyo ang dapat na maging role ng education and awareness programs in preventing cybercrime? Sobrang laki po, 'di ba? Parang prevention will always be better than cure. Kung sa umpisa pa lang, no, bata pa lang tinuturuan na ng proper digital citizenship, yung sa schools pa lang tinuturuan na ng tamang cyber hygiene, baka mas magiging effective yung campaign against cyber crimes and cyber related offenses. Kasi if you do that,
no, kapag the people are aware, they know the danger of these threats and trends, mas magiging prepared sila to act, to deflect, kumbaga, these attacks, no? So, hindi sila mabibiktima, alam nila yung gagawin, alam nila yung pupuntahan. So, importante po talaga. Very important yung awareness. Kailan mo ba nalalaman kung merong violation ng batas on data privacy? Lalong-lalo na po sa cyberbullying, yung mga lewd photos or videos na naipalabas. Ano po ba ang parang distinguishing o ano yung boundary para masabi natin na talagang yung isang tao ay talagang nabiktima siya? Apo. Marami po tayong laws ngayon na pwede nating gamitin, no? To seek redress, lalo na if we feel victimized. So kung tulad po ng sinabi nyo, yung mga nude photos, mga lewd photos na compromising, sexual in nature, depende po. Pwede natin gamitin yung anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation materials act for kung bata ang biktima. Kung ano naman po, kung matanda, pwede naman pong anti-trafficking in persons, kung merong trafficking elements, kung pwede rin po tayong magsampa ng kaso for gender-based online sexual harassment, lalo na yung mga cyber-stalking po, yung mga text ng text na hindi mo kilala. Meron pala po niyan, cyber-stalking, meron na palang ganyan? Yes, meron po tayo. Under po yan ng Safe Spaces Act, under RA 11313. So, kailangan lang po, yun nga po, maging aware yung mga tao na meron tayong batas na malalapitan just in case may mangyari sa'yo na hindi naman, na unfortunate event na gusto mong mag-pursue ng criminal case or investigation. Yung data privacy naman po, more on personal information yon, mga data, ganyan. So, meron din pong redress under that law para sa mga taong feeling nila na-violate ang kanilang data privacy. Wow, thank you so much for that comprehensive information, Attorney Cruz. Meron po ba kayong mensahe bago po namin kayo bitawan, Attorney Cruz, lalo na sa mga kabataan, sa mga yung mga cyberbullying naman sa kabataan, lalo na yung mga dating mga magjowa o may relations na dahil sa ayaw na naglalabas ng ganyan. Ano pa mga dapat nilang gawin para hindi na, ibig sabihin, para hindi na lumaki na talagang na ano pa sila, hindi sila mapagkakatulog, yung parang maano ka agad, masawata ka agad, yung agad-agad bago pa mag-escalate sa scandal. Opo. Ayun po, una sa lahat maging maingat online, in real life and in online, no? Kailangan po mag-isip muna bago gawin yung isang bagay, lalo na kapag nasa online na siya, mahirap na po siyang tanggalin. Kasi pwedeng matanggal, but definitely pwede pa rin po siyang i-upload anytime, 'di ba? Kung mapunta ito sa ill-intent individuals. So, kailangan po maging maingat, maging conscientious sa dealings with other people, kung ano po yung mga policies or rules na sinusunod nyo in person, yun din yung gawin nyo online. Tapos, don't forget to report incidents kasi kailangan din po namin malaman kung ano yung mga nangyayari so that we can be aware and we can come up with policies na pwedeng mag-address doon sa mga ganong sitwasyon. Sabi nga ni Colonel J kanina, di ba, hindi namin malalaman kung hindi kayo magsusumbong. So, kailangan po maging proactive din po sa pagsumbong. Maraming salamat po, Attorney, sa impormasyon na ibinigay niyo sa amin, lalo sa mga red flags. Kailangan lang naman talaga rito yung maging vigilant ng bawat isa. Ano po? Kasi kung if we let down our guards, alam mo na nga, hindi mo dapat sinagot yun. Hindi mo dapat pinush yung button ng link na yun dahil parang meron kang duda. Ano? So kung meron kang duda, pigilin mo yung sarili mo na. Tama sir. Diba? If it's too good to be true,
Yeah. It's not true at all, diba? Parang ganun. Okay. Thank you so much, especially for sharing your time with us, Attorney Cruz of DOJ Anti-Cybercrime Group. At ganoon din kay Colonel Guillermo ng Anti-Crime Group ng PNP. Pagpapatuloy po ang Diyos at Bayan, tutok lamang po kayo, huwag kayong alis. Nagpapatuloy po ang Diyos at Bayan para sa salita ng Diyos para sa bayan. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa iba't ibang internet crime, makakasama naman natin si National Director of Foursquare Bible Colleges, Reverend Mars Rodriguez. Magandang gabi po, Reverend Mars. Yes, magandang gabi, Sir Alex. Opo, sa segment na ito ay ibibigay po natin yung perspective naman ng Bible patungkol po sa nangyayari sa ating lipunan. So ano pong reaction ninyo sa ating pong first discussion? Bakit nga ba sa palagay ninyo naglilipana yung iba't ibang mga krimen sa iba't ibang platform at ngayon naman po ay internet na ngayon ang nagsisilbing hamon na banta sa ating lipunan? Yeah, it was very enlightening, no, yung ating earlier discussion dito po sa cybercrime. Unang-una, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis din na even noon sa ating lahat po, halos nung araw, ang mga crimes na tinatawag natin ay committed yan physically, parang gano'n, parang walang, hindi mo ma-imagine noon ang crime na pwede palang maganap at mangyari na wala kang nakikita, no? So, talagang ibang hamon ito. Back in those days, kailangan mong physically present na ikaw yung perpetrator at meron kang physically present na biktima. Iba na po ngayon. Kung baga, lumalim ito. Babalikan ko lang din, kung meron mang dahilan ito, wala pa rin iba kundi yung pong panlalamang sa kapwa. Well, doon po sa salitang English na greed, yan po ay pagiging sakim o kasakiman. Na yun pong hindi makontento sa mga bagay-bagay. At kung yan ay totoo noon, sa physical pa, face-to-face pa ang senaryo ng mga panahon, ngayon napadali, napabilis. At dahil ito po ay pwedeng maganap at pwedeng makumit na hindi ka na kailangang maka-physically in contact, physically interact with your intended victims. So dito lumabas na talagang kanina ay ating napansin yung mga salitang yung unang-una, yung law, yung cybercrime, and then andun yung pong cyberbullying na nung araw, pag sinabing bullying, very physical yan. Ngayon, andyan na sa internet. Merong yung huling nabanggit nga po, yung cyber libel, medyo naaano ako doon. Medyo, sabi ko talagang kailangan po talaga ngayon ang masusing, talagang sensitive po tayo because you could be, in the internet, you could be online, talking, lalo na in my case at sa case nating mga pastor, nandyan tayo nagmi-ministry, gumagamit po tayo ng may mga kwento po tayo and naalala ko tuloy, Sir Alex, naalala ko yung isang pastor na dumulog sa akin. Sabi niya, may threat ako. Sabi ko, ano yun? Yun daw aking preaching ay libelous, narinig. Oo. Sabi ko, iba na kasi ang mundo ngayon. O kaya... live streaming na ngayon sabi ko, hindi lang yung kriminal ang mag-iingat. Pati tayo na, maganda ang ating layunin. In good faith at magandang motibo natin, siyempre magtuturo ka, mangangaral ka.
Pero ingat pa rin kasi meron ng rampant pa rin kasi naman. Hindi natin masisisi. Talagang nandyan ang cybercrime. Kaya pati sa ating mga well-intentioned, mga wala naman tang bala kundi maging blessing sa mga audience natin, kailangan pa rin po natin ang maging maingat dito. So, yung pong Ibing... Wala naman yun, Yes. Reverend Mars. Kasi ngayon, parang hindi mo talaga inaral yung sasabihin mo at hindi ka naging sensitive sa ibang Yes. sektor ng mga tao. Baka sabihin nila, ikaw ay may discrimination at Yes. pwede ka ring mapreso, no? Kaya iba Yes. talaga yung sinasabi ng Bible na speak only the truth. Yes. Yeah, isa sa mga, Sir Alex, isa sa mga parang masasabi ko ng guidelines ko personally dito, yung sinasabi ng Philippians nga, I think it's chapter 4, yung pubagang is, lahat ng bagay na maganda, lahat ng bagay na nakaka-bless, yung good report, mga ganon, mga bagay na talagang wala tayong pwedeng patamaan, kundi ang atin lamang is maging blessing. So dito, mula nung narinig ko yon sa isang kaibigan na may threat sa kanya dahil nga at baka isampan siya ng cyber libel, naging ano sa akin yan. Talagang parang nagising din yung ko dyan, no? Consciousness na ngayon na tayo ay nasa online na rin, kailangan din po nating maging maingat din at maging wholesome palagi. Anything po na of good report that it can praiseworthy ang sabi ng Philippians, yun po ang ating tututukan. So anyway, yan po, very complicated na rin ang issue ng cybercrime, and as pastors, as preachers of the word, kailangan din po natin talagang aware tayo dito. At saka, ito kasi technology ito, no? So, pwede itong neutral, pwede rin itong magamit sa masama. Sabi nga, it could, for those who have ill intention, yes, para sa sarili nila, gumawa ng masama, makapanlamang, yung contradict yung lahat ng tinuturo ng Bible sa stewardship, sa integrity, respect for others. So dito, nakikita lamang na ito naman talaga ang mensahe ng Bible, na maging transparent tayo. Kasi hindi ba sinabi nga ng Bible na we will be held accountable for every word that we say. So sinasabi lamang rito na lahat ng sasabihin natin, no? Ito palagay ko lang to, hindi naman ito nakasulat sa Bible. Pero siyempre we get the context, di ba? Na lahat ng sasabihin mo naka-record sa media ng langit. Yes. Even the words that you say, yung mga hindi to maganda, ay mananagot tayo doon. Hindi ba maganda yun? Kasi parang nagiging mas cautious tayo kasi dati hindi tayo cautious. May mga, alam niyo naman ng araw, yung mga pastor nagpaparinig daw sa mga miyembro. Pero alam naman natin na kung maingat tayo sa pagsasalita, hindi naman sa natatakot tayo. Pero kung nasa totoo lang tayo, wala tayong dapat ikabahala. Right, Reverend Mars? Yes, sir. Gusto ko lang dagdagan, Sir Alex, hindi dagdagan kundi yung verse po sa Philippians kasi, chapter 4. Very familiar naman, pero it's good to quote this, to read this, na ang backdrop natin is cybercrime. Why? Because ang sabi dito, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, ito po ang mga bagay na masasabi nating magandang magiging batayan or basihan ng ating mga discussions, na wala po tayong intention talaga na manira, no, ng tao. Dahil lalo na sa ating mga pastor talaga ay delikado tayo kung hindi natin talaga ito ay gawing i-adapt sa buhay natin. Mga healthy na bagay
makakatulong. Hindi naman lahat ng totoo ay kailangan mong isiwalat, no? Because there are details in life. At yun na nga, yung sinasabi natin kaninang yung pong makukompromise yung mga data ng tao, ganyan, dahil siyempre maraming magkwento sa atin. So dito pumasok sa isip ko itong cybercrime. And of course, ang dami rin po talagang biktima sa churches. Sa church po namin, ay isa po ako sa laging, Pastor Marcos, pray, ganito, ganyan. Paano? Huli na nung malaman mo na nakapagbigay na siya. I mean, sa church po yan. Mga kapatiran din. Well, common naman po. Pero let me just say it here na para wag na sanang maulit. No? Yung isang kaibigan, Pastor Mars, si friend natin, na aksidente. Talaga? Oo, kapapadala ko lang ng 80,000. Sabi ko, Brad, may pera yon? Sigurado kang nanghingi sa'yo? Baka hindi siya. Tapos pinalo up. Alam niyo po, wala Na-scam talaga. So, ang dami po. That's just one example. And ito na lang ang guideline pong nabanggit ko. Anything about money online, call the person. If you cannot call the person, kung pwede video call para makita mo yung mukha. Pero kung pwede kahit hindi video call, kahit po cellphone lang natawagan mo, marinig mo yung boses ng tao, kilala mo naman siya, at least safe po. No? Because there may be times na nangangailangan talaga. You never know. A friend, a family may need something. Pero knowing our rampant na itong cybercrime na ito, nasa atin din po ang pagiging maingat. Let us also, sabi ng Bible, ay maging wise din po tayo, like a serpent, and be gentle, like a dove. Yan po ang aking take dito sa mga issue na ito. At saka talaga pong bumabalik tayo sa consequences of action, because the Bible teaches us that actions have consequences, both legal and spiritual, as they violate God's commandments and harm others. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin, Reverend Mars, yung mga members po ng mga church, dapat po ay lahat ng mga ganitong mga bagay-bagay, dapat una nilang ipaalam sa pastor. Yes. Kasi minsan the pastor is caught unaware, nangyari na pala. Meron nangyari na mga ganyan, mga cyberbullying, nagkaano na yung mga magpamilya, hindi man lang alam ng pastor. So ang nangyari, they divide the church because of yung bang mga consequences, both legal and spiritual, na kung saan ay dapat naman pinaalam nila sa pastor. Yes. Kasi ang pastor nga ang sabi ng Bible, siya yung sub-shepherd na mangangasiwa sa mga Bakit palaging ang pastor out of the picture You can imagine. Oo. Di ba? So, Sir Alex, gusto kong dagdagan po yan, Sir Alex, no? Okay, may mga bagay kasi na wala namang perfect na church, walang perfect na samahan ng mga kapatiran. So may mga issues po. Dati-rate, tinatawag yung pag nagreklamo si sister o si brother against another sister or another brother, then tatawagin sila ni pastor. Mag-uusap, po. So yun noong araw na masyado pa tayong face-to-face physical ang orientation. Ngayon po, pag mayroong counting misunderstanding, ay minsan isinasama sa group chat yung issue. At nagkakagulo na sa Facebook, sa group chat. Mga kapatid, ang appeal ko lang, tulad ng nabanggit na ni Sir Alex, balikan po natin yung ating relational approach dito. Yes. Hanggat maaari, if you have an issue, never put this out. Yung issue na yan, kailangan dalhin natin unang-una sa ating mga spiritual leaders, sub-shepherd natin, ang ating mga pastor. Para maiwasan na po yung nakakasakit tayo, at balikan ko nga po yung cyber libel. Pwede pang maging issue yan later on. So, appeal po natin ito. Gamitin natin ang online platform,
to be a blessing to our brothers and sisters, to the church. Huwag po siya maging daan na kung saan ay pwedeng ikasisira ng ating mga gawain, ng ating mga ministries. Ng body of Christ. Kasi meron dyan, pati mismo ang pastor, binabash sa yes. online. Ayaw po ni Lord John. Kailangan panatilihin natin yung unity ng ating mga churches at doon pa rin tayo sa ang sabi ng Bible, make peace with everyone. Yes. And sabi ganun, bear with one another. False. Kasi wala pong perfect na tao, kaya nga tayo kailangan natin ng Savior. Okay, maraming salamat, Reverend Mars. Ngayon naman ay pwede po ba namin kayong mahilingan para po pangunahan ang ating prayer for the nation. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you that tonight, Lord, we're able to discuss the topic, Panginoon, ng cybercrime, ang batas created, O Lord, for this purpose. God, thank you for making us aware. Kaming mga anak mo, Panginoon, ang sabi mo, we need to be wise as a servant, but need to be gentle also, like a dove. Panginoon, ang aming bansa ay aming dinudulog sa inyo. Ang naglipana, Panginoon, ang cybercrime, ang cyberbullying, cyber libel, at yung pong mga online na mga scams, Panginoon, mga identity thief, O Lord. God, it's becoming deeper and even more complicated. Panginoon, we lift up to you our nation, the beloved nation, Philippines, Lord. Kasama ang aming mga pinuno, Panginoon, aming presidente, ang kanyang mga gabinete, Panginoon, kasama ang aming mga senators and congressmen. O Lord, as a nation, we come before you. O Lord, have mercy upon this nation. Wag, Panginoon, ang aming bansa ay nakilala din ito na kung saan ay nagmula rito, Panginoon, ang mga gumagawa ng mga cyber crimes, O Lord. May nangyayari po talaga. Wag mo pong hayaan na manatili ito, Panginoon, but we will be able to redeem the online na yung blessing ito sa aming bansa, Panginoon. Katulad nga po ng mga ginagawa namin ngayon. Narito kami, Lord, online. Ipinahayag ang kalooban mo, ang salita mo. Makilala po kami nawa, Panginoon, in bringing the gospel not only to our nation but all over the world, Panginoon. And so we lift up to our country. Also, lifting to you, your body, the body, pangingatan, ang iyong mga salita, na ang internet, Panginoon, ang online ministry ay lalo pa naming mapalawak ito, Panginoon, upang ma-take advantage nga po namin, O Diyos, ang kaparaanan ng internet, O Diyos, na makapaglilingkod kami sa inyo. And so, O Lord, thank you din sa ministry ng Diyos at Bayan. Thank you sa ministry, Panginoon, na ito. Hayaan po ninyo na maging patuloy na pagpapala ito sa iyong katawan sa Pilipinas at maging sa bansa namin ito at sa iba pang mga bansang kung saan ang broadcast na ito ay nakakarating. Pagpalain niyo po, Panginoon, at sa gamay ito muli ay aming idinudulog sa inyong bawat isa, maging ang team, Panginoon, ng mga technicians, ng mga technical people are running this program, Diyos at Bayan. Kayo ang patuloy magpala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Reverend Mars Rodriguez, ang National Director of Foursquare Bible Colleges. At marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Muli, sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Alex Tinsay. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. God bless you all.